Apostle, can you give us the glimpse or glance of the success? Because up until now, sa social media ay hype is on ang ating recently concluded Home Free Global Crusade Metropolitan and New York. Alam mo, yung Yes. Bay Area Crusade last year, that was already a huge step. Oh, You know, yeah. that crusade really brought the HFGC a notch higher. But Yes. this time in New York, the crusade went several notches higher. Kumbaga, Yes. kung ang Bay Area ay grade 4, itong New York biglang nag-high school kaagad in terms of the scope, the reach, in terms of yung reach natin. Ang dami ngayon, ang dami nang dumalo na hindi talaga Pilipino. Kasama na doon ang mga Pilipino, pero napakaraming mga iba't ibang lahi. Kasi nga, ang New York ay melting pot. Yan ang kauna-unahang melting pot dahil noong binuksan ng Amerika ang kanyang yung sa iba't ibang mga lahi, ang mundo nagpuntahan diyan sa New York. Kaya diyan unang ginamit yung salitang melting pot na iba't ibang mga lahi talaga. At yan ang nakita natin sa krusada. At yung kaisipan na ang New York ay melting pot, yan ang nagdala sa atin na i-structure natin ang crusade na kung saan magiging impactful. Kaya ang New York kasi ay ang financial capital ng United States. Kaya yan ang binomba ng mga Islamic fundamentalists noong 9/11. Yan ang financial capital. Yan din ang art and fashion capital ng Amerika at ng mundo kasama ang Los Angeles. Kaya pag sinabing New York fashion, so on and so forth, kumbaga, this is where the world gathers. Kaya yung Times Square, yan ay pinakakilalang lugar yan eh. Sa buong mundo, iconic. Kapag ka ikaw ay nakapagpalabas ng LED sa Times Square, mayroong kaisipan na you made it na at biyaya ng Panginoon, yan ang nagawa ng Home Free Global Crusade. Nakapagpalabas tayo sa Times Square sa LED, yung isa sa mga LED, yan ay kilala din sa sa mga awit ng mga rappers. Sa awit na Empire State of Mind, Alicia Keys, binanggit yang mga LED, mga marquee lights. Kumbaga, at biyaya ng Panginoon, naipalabas natin dyan ng Home Free Global Crusade. Tapos, yung investment, so yung scope natin talaga, kaya yung dumalo ng crusade, iba-ibang lahi talaga. Iba-iba. At hindi lahat ng itim ay galing sa isang bansang Africa at hindi lahat ng mukhang Hispanic ay galing lang sa Mexico. Napakadami ng mga bansa. At may mga Europeans, may mga Hispanic, mayroong mga Africans, iba-ibang lahi talaga. Makikita mo yan sa crusade. At biyaya ng Panginoon, sa Bay Area, ang ating attendance ay 2,000 plus. Tayo, halos 4,000. 100 na lang, magpo-4,000 na. Kaya ang ating attendance ay 3,900. Yung dami ng ating baptism, doble yung ating baptism. Kaya pati yung investment ng mga kapatid, just imagine mo yung investment ng mga kapatid. Kasi dito, napakalalayo ng mga estado. Oh, yeah. True. Napakalalayo ng mga estado. Kumbaga, isipin mo sa Pilipinas, Luzon to Mindanao, 1 oras at kalahati lang yan sa eroplano. Sa Amerika, ang layo ng California to East Coast ay 5 hours sa plane. Plane. Yung Japan, Paul, malayo na yung Japan. Yes. Pero ang difference lang ay 1 hour. Yeah. Ang difference ng West, Los Angeles, California, to East Coast ay 3 hours. Ganun kalaki. Yes. Yeah. Right.
Pero all 50 plus churches, lahat yon nagpuntahan sa New York. O at least, lahat ng churches may mga delegates. Lumipad, meron Yes. pa tayong kapatid. No, ito ha, meron tayong kapatid, bago pa lang siya, nag-drive siya mula California hanggang New York. 5 days. Mag-isa lang siya nag-drive para lang makadalo ng krusada. Wow. Come to think of it. Yes. Kaya yung investment ng pera, Yes. Yeah. Yes. hindi nila alintana yun. Hindi naman mayayaman ng mga kapatid dito. Ang mga Mm. Port Watchers hindi mayayaman. Pero they would not call themselves the Amasai District for no reason. Right. They are really united behind apostolic leadership. They are really united. And not Right. only united, they are heavily invested. Amen. Time, money, resources. Ang mga Bible student natin dito, July pa lang, pumunta na sa New York. Praise God. Day in, day out, walang ginawa kundi mag-imbita mula umaga hanggang gabi. Mhm. Umaga hanggang gabi. Literally. Nung Yes. bandang huli, yung iba naiiyak na dahil sa pagod. Pero, biyaya ng Panginoon, doon nga dumarating yung, if you want something, Yeah. you need to do something incredible. Hindi pwedeng basta-basta lang. Totoo po yun. If we want something huge, we need to do something incredible. Kaya ang mga kapatid, they hired vans, buses, vehicles, nag-absinan sa trabaho. Dito lahat ng kapatid may trabaho. Nag-absinan sa trabaho. They did everything they could just to be able to make it here. Even as far as Hawaii, ang mga kapatid sa Hawaii, sa Maui, ang mga kapatid sa Canada, they all came from everywhere to show their support for the Home Free Global Crusade New York.